Nanunuot ang lamig ng gabi. Nanunuot ang lamig ng gabi sa mga kalamnan ni Marcy. Naalimpungatan siya mula sa mahimbing na pagkakatulog dahil sa lamig na nararamdaman. Hindi siya nagmulat ng mga mata dahil gusto niya pang bumalik sa pagtulog. Hinila niya ang kumot na naramdaman niyang nasa baywang niya at itinaklob sa katawan hanggang sa leeg. Subalit, hindi napawi ang ginaw na nararamdaman niya. Na tila ba hindi lang basta nagmumula sa stand fan na nakatutok sa kanya, kundi mula sa labas ng boarding house na kanilang tinutuluyan. Napilitang magmulat ng mga mata ang dalaga. Nang maisip na maaaring bukas ang kanilang bintana, kaya pumapasok ang malamig na simoy ng hangin. Ikinagulat niya na pusikit na karimlan ang sumalubong sa kanya. Brown out? Tanong ng babae sa kanyang isipan. Dahil sanay sila ng dalawa niyang kaibigan at mga kasama sa kwarto na bukas ang ilaw kapag natutulog sila. Luma na kasi ang boarding house na kanilang tinutuluyan. Kaya nakakatakot kapag gabi, lalo na kapag madilim. Nakadagdag pa ang mga kwento ng ibang boarders tungkol sa mga nagpapakita umanong kaluluwa sa kanilang tinutuluyan. Nagtitiyaga lang sila rito kahit nakakatakot dahil sa mga kadahilanang mabait ang landlady nila, malapit sa universidad na kanilang pinapasukan, at higit sa lahat, mura ang renta. Aabutin na sana ni Marcy ang cellphone niya na nasa gilid ng kanyang unan nang makaramdam na tila may nagmamasid sa hinihigaan nilang double deck ni Leila. Nasa baba ang pwesto niya samantalang nasa taas naman ang kaibigan. Dahan-dahan niyang itinako ang paningin sa bintana at nanigas ang buo niyang katawan nang makitang nakabukas ito. Subalit, ang lalong nakapagbigay ng hilakbot sa buo niyang pagkatao ay ang may makitang tila 3 pares ng mga mapupulang mata na nakatingin sa pwesto nila ni Leila. Naaninag niyang tila babae ang figura ng nasa gitna, samantalang 2 lalaki ang nasa magkabilang gilid nito. Lalong hindi nakakilos at nagsitayuan ang mga balahibo sa buong katawan ng dalaga. Nang makitang tila bumaba sa sahig ang tila figura ng babae, dahan-dahan itong gumapang palapit sa pwesto nila ni Leila. Habang nakatutok ang mga nanlilisik na mga mata sa kanya, papalapit ito nang papalapit sa pwesto nila. Patuloy ito sa marahang paggapang hanggang sa tumigil ito sa mismong tapat niya. Pakiramdam ni Marcy ay nanlaki ang kanyang ulo nang maaninag na tila bumuelo ang nilalang upang lundagin at sakmalin siya. Isang nakabibinging tili ang pinakawalan ni Marcy dahil sa sobrang sindak na nararamdaman. Napapikit pa siya dahil sa sobrang takot. Ang 3 dalaga sa Baryo Miti, isinulat ni Ram Apostol. Isa sa 15 nakakikilabot na mga kwento na mababasa sa mga tala ng katatakutan ng TDP Publishing House. Send me a message to order.